Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, huwag mong bigyang daan na hamakin kanino man dahil sa iyong kabataan. Sa halip, pagsikapan mong maging huwaran ng mga sumasampalataya. Sa pananalita, ugali, pag-ibig, pananampalataya at kabanalan, iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa madla, sa pangangaral at pagtuturo hanggang sa ako'y dumating. Huwag mong pabayaan ang ipinagkaloob sa iyo ng Espiritu Santo ayon sa inihula ng ipatong sa iyo ng matatanda sa simbahan ang kanilang kamay. Isagawa mo ang mga ito at lubos mong italaga rito ang iyong sarili upang makita ng lahat ang iyong pag-unlad. Maging maingat ka sa iyong pagkilos at pagtuturo. Patuloy mong isagawa ang mga bagay na ito upang maligtas ka pati ang mga nakikinig sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa pagbasa ngayong araw, maliwanag na pinapakita na ginagabayan ni Pablo ang kanyang disciple na si Timoteo. Bata pa si Timoteo pero leader na siya ng simbahan sa Efeso. Kaya sinabi na ni Pablo na huwag niyang hayaan na hamakin siya dahil sa murang edad niya. Kahit na bata pa siya, dapat siyang magbigay ng halimbawa sa lahat sa kanyang pag-uugali, pananalita, pag-ibig at kabanalan. Hanggang hindi pa dumadating si Pablo, iukol ni Timoteo ang kanyang sarili sa pagbabasa ng Biblia at sa pagtuturo sa iba. Si Timoteo inordinahan ng mga matatanda ng simbahan. Ang pag-oorden ay ang pagpapatong ng kamay sa kanya. Huwag niyang sayangin ang grasya na tinanggap niya sa kanyang ordinasyon. Pangalagaan niya ang kanyang pamumuhay at ang kanyang pagtuturo. Sana makita ng lahat na siya ay nag-i-improve sa 2 bagay na ito, sa kanyang pangangaral at sa kanyang pamumuhay upang maligtas niya ang kanyang sarili at ang mga nakikinig sa kanya. May kasabihan na ang isang pare o isang leader sa simbahan ay hindi pupunta ng langit na mag-isa at hindi rin siya pupunta ng impyerno na mag-isa. Magsasama siya ng iba pang kaluluwa. Ang mabuting leader ng simbahan ay makaka-influensya ng marami na makapunta ng langit. Kung siya ay masama, magdadala din siya ng iba sa impyerno. Napakalaki ng tungkulin ng isang obispo, isang pare o isang leader sa simbahan. Paano nangyayari ang kanyang influensya sa iba? Sa halimbawa ng kanyang buhay at sa kanyang pangangaral. Kung mali ang kanyang turo, marami ang malilihis sa landas. Kung tama naman, marami ang mapupunta sa matuwid na landas. Pero ang mga tao'y hindi lang nakikinig. Tumitingin din sila sa buhay ng isang leader.
Ang pag-uugali niya ay nakaka-inspire sa marami o nakaka-discourage din sa iba. Sana maging inspirasyon sila upang madala nila ang marami sa kaligtasan. Salamat, Panginoon, sa mga leaders ng aming simbahan na iyong tinawag at itinalaga. Patuloy mo silang subaybayan na manatili silang tapat sa kanilang tungkulin at sila ay lumago sa kabanalan. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.